Mahigpit na tinututulan ng mga residente ng Kalaan Compound sa Caloocan ang umano'y nakaambang demolisyon sa kanilang lugar. Nag-ugat daw ito sa pag-claim sa lupa ng isang negosyante na may backer daw na politiko sa kanilang lugar. May news to go si Jay Sabale. Jay. Kara, nagsasagawa nga ng kilos protesta ang mga residente ng Kalaanan na compound dito sa Caloocan laban sa parating daw na demolisyon sa kanilang lugar. Nasa labasan ngayon ang mga residente ng Kalaanan compound, bit-bit ang mga placards at naghahayag na kanilang damdamin gamit ang public address system sa kanilang pagtutol sa sinasabing demolisyon ng kanilang lugar. Sa akop ng mga residente kaninang umagang halos 3 lane ng EDSA, naniniwala silang maaring magkademolisyon anumang oras ngayon. Nagugat daw ito sa ginagawang pag-claim sa lupa ng isang negosyanteng Alfredo Yao sa pamamagitan ng SMI Development Corporation. Bagaman ay pending pa raw na kaso ang lupa, sinimulan na rin daw ang panlilin lang sa mga residente sa paraan ng pagpapapirma sa isang kontrata na nagsasaad na pumapayag na i-demolish ang kanilang bahay sa halagang 60,000 pesos. Ang problema raw, wala raw notaryo o seal ang pinapipirmahan. Hindi raw sinasabi kung saan kukunin ng pera, walang relokasyon at napakalit daw ng perang ino-offer kumpara sa tunay na halaga nito. Ayon kay Kagawad Francis Tio, nasa 6,842 square meters sa kabuang lupa na may halagang 80,000 per square meter. Kaya lumalabas daw na nasa 560 million pesos ang halaga ng lupa, lalo't nasa harapan lamang ito ng EDSA Caloocan, malapit sa monumento. Kaya naman bukod daw kay Yao ay marami pang ibang claimant ng lupa. Naniniwala rin daw sila na ang mismong backer ni Yao ay ang kanilang congressman na si Erice. Dahil daw si Erice ay sinubukan daw silang himukin at tanggapin na lamang ang offer. Nasa humigit kumulang 5 dekada na raw sila nakatira rito. Bakit biglaan na lamang daw ganito ang ginagawa sa kanila? Hindi naman daw sila tutol sa demolisyon, basta dadaan daw ito sa tamang proseso. Kinakailan sana magkaroon ng due process of law na kaliwaan sana. Ang nais po ng mga taga rito ay mag-intervene ang lokal na pamahalaan. Nasa 400 kabahayan o 500 pamilya ang apektado sa sinasabing demolisyon. Tanong din nila, bakit daw dun sa demanda na ginamit para maklaim ay ang lupa, ang nakademanda raw ay mga patay na, mga nangungupahan lamang sa lugar at menor de edad. At yan muna ang latest mula dito sa Caloocan. Balik sa'yo, Kara. Okay, Jay, I have 2 questions. Yung una, nakatanggap ba ng demolition order or abiso ng demolition itong mga tao dito sa Kalaanan compound? At pangalawa, magkano ba yung ino-offer sa kanila na financial na tulong bukod doon sa relocation site, Jay? Okay, yung tungkol doon sa demolition order, wala naman silang naipakita o sinabi sa atin. Pero ang basihan nila ay yung kontrata na ino-offer nga sa kanila na sinasabing pumapayag silang i-demolish ang kanilang mga kabahayan sa halagang 60,000 pesos. Pero dun sa relokasyon, wala pa daw nasasabi sa kanila kung saan sila ililipat. Kara? Alright, so hindi sapat sa kanila yung 60,000 pesos na alok sa kanila. Magkano daw yung gusto nilang financial na tulong na matanggap? Well, unang-una sinabi nga nila yung 60,000 pesos daw bawat residente, napakalayo daw kasi ng presyo nito sa tunay nga. Dahil nasa 6,000 plus square meters ito at harap ito ng EDSA, naniniwala sila na nasa 80,000 pesos daw per square meter. So mahigit kalahating bilyon talaga yung tunay na halaga ng mismong lupa. As per do naman sa relokasyon na hinihingi nila, gusto nga nilang mabigyan sila kasi ng due process bago raw magkaganito dahil yung kontrata daw nakakalin lang. Wala daw sinasabi kung saan makukuha yung pera. At yun nga, karamihan daw ng ino-offera ng mismong kontrata na pipirmahan ay yung mga nangungupahan lamang sa lugar. Kara? Yung in-interview mo kasi kanina, Jay, sabi niya ang gusto daw nila ay kaliwaan. Ang ibig sabihin ba nito, kapag binigyan sila ng 80,000 pesos, kaliwaan ay willing na silang mag-self-demolish or umalis dyan ng kusa? Ideally, yun ang sinasabi niya Basta maibigay daw yung pera sa kanila ng kaliwaan nga dahil nga dun sa mismong kontrata. Pumapayag lamang daw sila na bigyan sila ng 60,000 pesos. Pero hindi naman sinasabi sa kanila kung saan daw makukuha ito. Kara? Maraming salamat sa iyo, Jay Sabale.